Hello mga kababayan ko sa Pilipinas, si Bishop Arnel here of Victory Church of God of Fredericksburg, Virginia, USA. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa ating one-year Bible reading for this year. At ngayon po ay babasahin po natin ang 1 or 2 Chronicles chapter 4, chapter 5 at chapter 6. At ito po ay day 123 ng ating Bible reading. At halina po kayo, basahin po natin ang salita ng Diyos sa araw na ito. 2 Chronicles chapter 4. Gumawa siya ng isang altar na tanso na 9 metro ang haba, 9 metro din ang luwang, at 4.5 metro ang taas. Gumawa rin siya ng malaking ipunan ng tubig na yari sa tanso. Ito'y isang malaking kawa, 4.5 metro ang luwang ng labi, 2.5 metro naman ang lalim, at 13.5 metro ang sukat pabilog. Sa gilid nito'y may palamuting hugis toro na nakapaikot 10 sa bawat 4.5 metro. Ang mga palamuti ay nakahanay ng 2 na hinulma kasama ng kawa. Ang patungan ng dalagyang ito ay 12 toro magkakatalikod, 3 sa hilaga, 3 sa simog, 3 sa kanluran, 3 sa silangan. 3 pulgada ang kapal ng kawa at ang labi nito'y hugis kopa, parang bulaklak ng liryo. Maaring maglaman ito ng 3,000 baldeng tubig. Nagpagawa rin siya ng 10 palangganang hugasan, 5 sa gawing kanan at 5 sa kaliwa. Doon nililinis ang mga handog na susunugin at sa malaking kawa naman naguhugas ang mga pari. Gumawa rin siya ng 10 ilawang ginto, katulad ng ipinagawa ni Yahweh kay Moises. Ipinalagay naman niya ang mga ilawang ito sa dakong banal, 5 sa gawing kanan at 5 sa kaliwa. Pagkatapos, nagpagawa siya ng 10 hapag at ipinalagay rin sa dakong banal, 5 sa gawing kanan at 5 sa gawing kaliwa. Nagpagawa rin siya ng 100 mangkok na ginto. Gumawa rin siya ng bulwagan ng mga pari at ng mga bulwagang malalaki, pati mga pinto nito. Ang mga pintong ito ay binalot niya ng tanso. Inilagay niya ang malaking kawa sa gawing kanan sa dakong timog silangan, sulok ng templo. Gumawa rin si Huram ng mga lalagyan ng abo, mga pala at mga kalderong suhuran ng dugo. Tinapos nga ni Huram ang lahat ng ipinapagawa sa kanya ni Haring Solomon para sa templo ng Diyos. Ang 2 haliging tanso, ang hugis mangkok na nasa itaas ng mga haligi at ang 2 hanay ng palamuti na parang lambat na nakapaligid dito. Ang 400 granadang tanso na 2 hanay ang pagkakakabit sa mga palamuting hugis mangkok sa itaas ng mga haligi, ang 10 palanggana at ang 10 patungan ng mga ito. Ang malaking kawang tanso at ang 12 rebultong toro na kinapapatungan nito, ang mga lalagyan ng abo, mga pala at mga pantusok at iba pang kasangkapan. Ang mga kasangkapang ito na yari sa lahat sa makinis na tanso ay ginawa ni Huram para sa templo ni Yahweh ayon sa utos ni Haring Solomon. Ipinahulma ng hari ang lahat ng ito sa kapatagan ng Jordan sa pagitan ng Sukot at Zereda. Sa dami ng mga kagamitang ito na ipinagawa ni Solomon, hindi na matiyak ang kabuang timbang ng ginamit na tanso. Ipinagawa rin ni Solomon ang mga kasangkapan sa loob ng templo ng Diyos, ang altar na ginto, ang mga mesa para sa tinapay na handog, ang mga ilawang lantay na ginto, pati ang mga ilawang dapat sindihan sa harap ng dakong kabanal-banalan ayon sa kautusan ng mga palamuting bulaklak o ayon sa kautusan. Ang mga palamuting bulaklak, ang mga ilawan at ang mga sipit na pawang gintong lantay, ang mga kapampatay ng ilaw, mga palanggana, mga lalagyan ng insenso at mga lalagyan ng baga ay pawang lantay na ginto. Pati ang mga pinto ng templo at ng dakong kabanal-banalan ay balot din ng ginto. 2 Chronicles chapter 5. Nang matapos na ang lahat ng ipinagawa ni Solomon para sa templo, ipinasok niya sa kabanal-banal o sa kabang yaman ng templo ang lahat ng bagay na inilaan para dito ng kanyang amang si David, ginto, pilak, mga lalagyan at iba pang kagamitan. Pinulong ni Solomon sa Jerusalem ang matatandang pinuno ng Israel, ang lahat ng pinuno ng mga lipi at ng mga angkan upang kunin sa Zion, sa lungsod ni David, ang kaban ng tipan. Kaya't nagtipon-tipon ang kalalakihan ng Israel noong 7 buwan
pista ng mga tolda. Pagdating ng pinuno ng Israel, binuhat ng mga Levita ang kaban ng tipan at dinala sa templo. Ipinasok din ng mga pari at ng mga Levita ang tolda ng tipanan pati ang mga banal na kagamitan nito sa loob ng templo. Pagkatapos si Haring Solomon at ang buong kapulungan ng Israel na nagkakatipon sa harapan ng kaban ng tipan ay naghandog ng mga baka at mga tupa na sa dami ay hindi na mabilang. Ipinasok ng mga pari ang kaban ng tipan sa dakong kabanal-banalan. Inilagay nila ito sa ilalim ng mga pakpak ng mga kerubin. Nakabuka ang mga pakpak ng mga kerubin kaya't nalulukuban ng mga iyon ang kaban ng tipan at ang mga pasan nito. Ang mga pasan ay lampas sa magkabilang dulo ng kaban at nakikita ito mula sa dakong kabanal-banalan, ngunit hindi nakikita sa labas. Ganito pa rin ang ayos ng lahat ng iyon hanggang ngayon. Walang laman ang kaban kundi ang 2 tapyas na bato na inilagay roon ni Moises noong sila'y nasa Sinai. Ito ang mga tapyas ng batong kinasusulatan ng kasunduang ginawa ni Yahweh sa bayang Israel nung umalis sila sa Ehipto. Ang lahat ng paring naroon kahit na iba't ibang pangkat ay naghanda ng kani-kanilang sarili sa paglilingkod. At paglabas nila mula sa templo, nakatayo naman sa gawing silangan ng altar ang mga awit na Levita, sina Asaph, Heman at Jeduthun kasama ang kanilang mga anak at mga kapatid. Nakadamit sila na mamahaling lino at tumutugtog ng pompyang, alpa at lira, kasaliw ng mga trompeta na hinihipan ng 120 pari. Ang mga umiihip ng trompeta at ang mga awit ay sama-samang nagpupuri at nagpapasalamat kay Yahweh sa saliw ng mga trompeta, pompyang at iba pang mga instrumento ay inaawat nila ang ganito. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. At ang templo, ang tahanan ng Diyos ay napuno ng ulap, kaya't ang mga pari hindi nakatagal sa loob upang maglingkod, na puno ng kaluwalhatian ni Yahweh ang buong templo. 2 Chronicles chapter 6. Sinabi noon ni Solomon, "Sinabi ninyo, Yahweh, na ibig ninyong manirahan sa makapal na ulap. Ipinagtatayo ko kayo ng isang maringal na bahay, isang lugar na titirahan ninyo magpakailanman." Pagkatapos ay humarap ang hari at binasbasan ang buong sambayanang Israel. Sinabi niya, purihin si Yahweh ang Diyos ng Israel. Tinupad niya ang kanyang pangako kay David na aking ama. Sinabi niya noon, mula nang ilabas ko kayo sa Ehipto ang aking bayan hanggang ngayon, hindi ako pumili ng alinmang lungsod sa mga lipi ng Israel upang ipagtayo ako roon ng isang templo kung saan ako'y sasambahin. Hindi pa rin ako pumipili ng sinuman upang mamuno sa Israel. Ngunit pinili ko ang Jerusalem upang doon ako sambahin at hinirang ko si David upang mamuno sa aking bayang Israel. Binalak ni David na aking ama na ipagtayo ng templo si Yahweh, ang Diyos ng Israel, upang doon siya sambahin. Ngunit sinabi ni Yahweh sa kanya, mabuti ang binabalak mong magtayo ng isang templo para sa akin. Subalit hindi ikaw ang magtatayo niyon, kundi ang isa sa magiging anak mo. Natupad ngayon ang pangako ni Yahweh. Humalili ako sa aking amang si David at ngayon nakaupo ako sa trono ng Israel gaya ng pangako ni Yahweh. Naitayo ko na ang templo kung saan ay sasambahin si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Nailagay ko na roon ang kaban ng tipan na kinalalagyan ng kasunduang ginawa ni Yahweh sa sambayan ng Israel. Pagkatapos, sa harap ng buong sambayanan ng Israel, tumayo si Solomon sa harap ng altar ni Yahweh at iniunat ang kanyang mga kamay. Gumawa siya ng isang entabladong tanso, 2.5 metro ang haba, gayon din ang luwang at 1.5 metro ang taas. Ito ay pinagawa sa gitna ng bulwagan. Nanalangin siya ng ganito, Yahweh, Diyos ng Israel, walang Diyos na katulad ninyo sa langit man o sa lupa. Tinutupad ninyo ang inyong pangako sa inyong mga lingkod. Tapat ang pag-ibig na ipinapakita ninyo sa kanila habang sila'y nananatiling tapat sa inyo. Tinupad ninyo ngayon ang inyong pangako sa inyong lingkod na si David na aking ama. Yahweh, Diyos ng Israel, patuloy sana ninyong tuparin ang inyong pangako kay David na inyong lingkod nang sabihin ninyo sa kanya, hindi ko ipapahintulot na ang inyong angkan ay mawala ng isang nakaupo sa trono ng Israel kung susunod ang iyong mga anak sa kautusan ko tulad ng ginawa mo.
Pagtibayin po ninyo, Yahweh, Diyos ng Israel, ang mga pangakong binitawan ninyo sa aking amang si David na inyong lingkod. Subalit maaari po bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit, ang kataas-taasang langit ay hindi sapat na maging tahanan ninyo, ito pa kayang hamak na templong aking itinayo? Gayunman, pakinggan po ninyo, Yahweh, aking Diyos, ang panalangin at pagsusumamo ng inyong lingkod. Huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin araw-gabi ang templong ito. Yamang ipinangako ninyong dito sasambahin ang inyong pangalan. Pakinggan sana ninyo ako kapag ako'y humarap sa templong ito at nananalangin. Pakinggan po ninyo ang inyong lingkod at ang inyong bayan kung tuwing kami mananalangin nakaharap sa lugar na ito. Pakinggan ninyo kami mula sa langit na inyong tahanan at sana'y patawarin ninyo kami. Sakaling magkasala ang isang tao sa kanyang kapwa at sila'y panumpain sa harap ng inyong altar sa templong ito, pakinggan po ninyo siya, Yahweh, buhat sa langit. Kayo ang humatol sa inyong mga lingkod. Parusahan ninyo ang nagkasala ayon sa bigat ng kanyang kasalanan at pagpalain ang walang sala. Sakaling ang inyong bayang Israel ay matalo ng kaaway dahil sa kanilang pagkakasala sa inyo, sa sandaling sila'y magbalik loob sa inyo. Kumilala ng inyong kapangyarihan, nanalangin at nagsusumamo sa inyo sa templong ito, pakinggan po ninyo sila mula diyan sa langit. Patawarin po ninyo ang inyong bayan at ibalik ninyo sila sa lupaing inyong ibinigay sa kanilang mga ninuno. Kapag pinigil ninyo ang ulan sapagkat nagkasala sa inyo ang inyong bayang Israel at kung siya'y manalangin sa templong ito, magpuri sa inyong pangalan at magsisi sa kanilang kasalanan at kilalaning iyon ang dahilan ng inyong pagpaparusa, pakinggan po ninyo sila mula sa langit. Patawarin ninyo ang inyong mga lingkod, ang inyong bayang Israel. Ituro ninyo sa kanila ang landas na dapat nilang tahaking. Papatakin na ninyo ang ulan sa lupaing ipinamana ninyo sa inyong bayan. Kapag nagkaroon ng taggutom at salot sa lupain, kung malanta at matuyo ang mga halaman, kung ang mga ito'y salantain ng higad at balang, at kung ang alinman sa kanilang mga lungsod ay makubkob ng kaaway, kung lumaganap ang sakit at salot. Sa sandaling ang inyong bayang Israel o sino man sa kanila ay magsisi at iunat ang mga kamay na nananalangin paharap sa lugar na ito upang tumawag at magmakaawa sa inyo, pakinggan ninyo sila mula sa langit na inyong trono at patawarin ninyo sila. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanyang mga gawa, sapagkat kayo lamang ang nakakaalam ng kanilang nilalaman ng puso. Sa ganoon, mananatili silang may takot sa inyo habang sila'y nabubuhay dito sa lupaing ibinigay ninyo sa aming mga ninuno. Idinadalangin ko rin ang dayuhang mula sa malalayong lugar at hindi kabilang sa inyong bayang Israel na magsasadya sa templong ito upang manalangin sapagkat nabalitaan ang inyong dakilang pangalan at kapangyarihan. Pakinggan ninyo mula sa langit, sa inyong trono, at ipagkaloob ninyo sa Kanya ang Kanyang hinihiling. Sa ganoon, kikilalanin ng lahat ng mga tao sa daigdig ang inyong pangalan. At tulad ng Israel, malalaman nila na kayo ay sinasamba sa templong ito. Kapag ang inyong bayan ay nakipagdigma laban sa kanilang mga kaaway bilang pagsunod sa inyong utos, at sila'y nanalangin na nakaharap sa lungsod na ito na inyong pinili at sa templong aking pinatayo upang dito isambahin kayo, pakinggan po ninyo sila mula sa langit. Pagtagumpayin nyo sila. Kapag ang inyong bayan ay nagkasala sa inyo at walang taong hindi nagkakasala, at dahil sa galit ninyo'y pinabayaan ninyo silang matalo at dalhing bihag ng kanilang mga kaaway sa malayo o malapit na lupain, kung sa lupaing pinagdalhan sa kanila'y makilala nila ang kanilang kamalian at tanggapin sila'y nagkasala at nagpakasama, sa sandaling sila'y magsisi ng taos-puso at magbalik loob sa inyo at mula rooy humarap sila sa lupaing ibinigay mo sa kanilang mga ninuno, sa lungsod na ito na iyong pinili at sa templong ito na aking ipinatayo upang dito isambahin kayo. Pakinggan ninyo sila mula sa langit na inyong tahanan. Pakinggan ninyo ang kanilang panalangin at pagsusumamo at iligtas ninyo sila. Patawarin ninyo ang inyong bayan sa kanilang pagkakasala sa inyo. Pagmasdan ninyo kami, O Diyos, at pakinggan ang mga panalangin iniaalay sa lugar na ito. Sa iyong tahanan, Panginoong Yahweh, pumasok ka kasama
ang kaban na sagisag ng inyong kapangyarihan. Iyong mga pari, hayaang magpahayag ng iyong kaligtasan ang mga hinirang sumigaw sa galak. Huwag ninyong itakwil, Panginoong Yahweh, ang pinili ninyong hari. Alalahanin ninyo ang inyong tapat na pag-ibig kay David na inyong lingkod. At ito po ang salita ng Diyos para sa atin sa araw na ito. At pagpalain po kayo ng ating Diyos na banal at buhay sa pangalan ng Panginoon Jesucristo at sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito'y aking panalangin para sa inyo. Amen at amen.